Lumapit sa SMNI News Team si Mang Ferdinand matapos maharang sa pupuntahang rally sa Bustos, Bulacan, linggo ng umaga, April 28. Saad niya, kahit mga tricycle sa Bustos ay ayos silang pasakayin matapos magsuot ng t-shirt na sumusuporta sa Maisog Defend the Flag Peace Rally ng mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil noong araw po, noong mga panahong nagdaan, wala pong pumipigil sa aming karapatan upang magpahayag ng aming mga hinaing. Kaya sa isang press conference sa San Juan City ay nagpaliwanag ang organizer sa aktibidad kung bakit hindi natuloy ang pagsasagawa ng mapayapang rally. Ayon sa co-convener ng grupo, nanggaling raw sa Malacanang ang pressure sa mga lokal na opisyal ng Bustos para pigilan ang event. Hinala ng grupo, si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagpapigil sa peace rally. Bakit po parang tila sindikato, mafia yung datingan? Walang kawala eh. Pagka sinabi po nating chain of command, hindi gagawin nung nasa ibabayan nang walang matinding utos sa itaas. Samakin po ninyo dumaan sa Lieutenant Colonel. Pababa po sa Police Staff Sergeant. Sino kaya yung nasa likod ni Lieutenant Colonel? Malamang, it must be the Provincial Director. Ang tanong, sino kaya yung nasa itaas ni Provincial Director? It must be the Regional Director and so on. So ang pinakadulo po nito, tatama po to doon sa tinatawag na pinakamataas po sa kanila. At sino po yan? Sino po yan sa tingin ninyo? Ito po ay ang presidente ng Pilipinas, si BBM. Saan pa ni Pilosopo, bakit raw yung mga makakaliwa ay hinahayaan ngayon ng gobyerno na mag-rally? Gayong sila naman daw sa kanilang grupo ay hindi naman kalaban ng pamahalaan. At ang nais lamang nila ay manawagan sa administrasyon. Na kami naman po, hindi naman kami komunista. Hindi kami terorista at lalong-lalong hindi po kami kalaban ng gobyerno. Nais lang ho nating ipahayag ang damdamin ng taong bayan. Matatandaan na pinarada sa entrance ng venue na Maisog Rally sa Bustos ang isang dambuhalang trailer truck para hindi makapasok ang organizers at attendees. Natakot na rin ang mga supplier ng light and sounds na magpunta dahil sa matinding pressure. Dagdag pa ayon sa organizers ang pagpapahirap ng local government sa kanila na makakuha ng permit kahit hindi na ito kailangan. Hindi naman kasi pag-aari ng gobyerno ang venue kundi isang pribadong lote. Ito pong rally natin na peace rally na isasagawa, pinirwisyo talaga ng mga durobo. Kitang-kita po natin yan kasi nagtulong-tulong sila mula munisipyo hanggang PNP, no, hanggang yung tao. Imagine ninyo yung tao, isinusuoli na sa amin yung pera, ayaw niya na talaga. Simpleng tao lang sila. Para naman kay dating Pangulong Duterte, labag sa saligang batas ang pagharang ng Bustos LGU sa Maisog Rally. Alam mo na sa konstitusyon yan, mabigat yan to peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody. And you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan at ang hatol niyan is dismissal from the service. Kaya ang organizers, pinag-aaralan na ang pagsasampa ng kaso sa lahat ng mga humarang sa aktibidad. Suportado naman ito ni dating Pangulong Duterte. Ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal dyan. Balang araw bababa yan ang kaso ninyo, sarili ninyong sakit ng ulo. So pag ito po, pinayagan po natin ito na hindi natin gagawan ng kaukulang legal na aksyon, wala na po tayong magiging kalayaan sa pagsasalita. Hindi ho natin pwedeng palagpasin ang ganitong mga pagkakataon. Meron po tayong mga legal remedies na pwedeng gawin po rito. I-announce po namin sa inyo later on kung ano ang mga planong gagawin.